Nagpasalamat naman si Jiang Ting sa pag-imbita ni Munan. Napalingon naman sila nang may magsalita. Sila ay ang mga kasama ni Munan. Tinawag si Munan ng isang lalaki at sinabing ang ating team ay hindi na nangangailangan ng ibang member. Ang nagsalita ay ang tumatayong pinuno na nagngangalang Yao Shan. Sinabi nito na maliban dun hindi ko gusto ng isang tao na kaya lang talunin ay mga baboy. Tumawa naman ang mga kasama nito sa likuran. Nagmakaawa naman si Munan kay Yao Shan at sinabing napakadelikado para sa kanya ang mag-isa dito sa gubat. Maliban dun kakailanganin din natin ang kanyang tulong. Nagalit naman si Yao Shan kay Munan habang masama ang tingin nito. At sinabing ayaw kung sayangin ang oras para lang tumulong lang sa iba. Sabay tanong kung naiintindihan ni Munan ang kanyang sinabi. Naglakad si Yao Shan habang nilampasan si Jiang Ting at sinabi ni Yao Shan sa ating bida na sa kanya lang si Munan at sinabing sino ang ating bida para kausapin si ang Munan niya. Hindi naman nakapagsalita si Jiang Ting na halatang naiabangan sa lalaki. Lumapit naman si Munan kay Jiang Ting at sinabing huwag kang magalit. Hindi kanya sasaktan. Sumagot naman ang ating bida na huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Sinigawan ni Yao Shan si Liu Monan na huwag sayangin ang oras kay Jiang Ting. At tinanong ang babae kung hindi ba ito natatakot na makain ng mga demonic beast. Humingi naman ng pasensya si Liu Monan sa ating bida dahil wala siyang maitulong sa kanya. Ibinigay na lang ni Liu Monan ang kanyang whistle na nagmula sa Liu family. Sabay sabi sa ating bida na kapag nasa panganib ka gamitin mo lang yan at agad akong dadating para tulungan ka. Habang papaalis sinabi ng babae na ingatan ang kanyang binigay. Napangiti naman sa tuwa ang ating bida. Dahil sa nakita ng espiritu si Jiang Chenkyo ay inasar niya si Jiang Ting na hindi pa daw siya nakakaamoy ng maasim na pagmamahal sa loob ng 500 taong. Hinawakan naman ng ating bida ang pito na binigay ni Liu Monan at sinabi ni Jiang Ting na, Tiyo Jiang wag mo nga akong asarin. Ang babaeng yun ay mabait at sinabi ni Jiang Ting na sa haba ng panahon ay wala pang nagmalisik sa kanya. Pinanslangan na lang ng ating bida na sana maging ligtas si Liu Monan. Nagduda naman si Jiang Chenkyo sa taong si Yao Shan, naisip ni Jiang Chenkyo na ang lalaking iyon ay nagsusot ng mamahaling bagay. Pero magdudulot sa kanya ng panganib. Tumalikod at nagsimula ng maglakad si Jiang Ting sabay nagmungkahing kailangan na nating pumasok sa Fire Ice Forest sa lalo't madaling panahon. Agad namang nagsalita ng sandali lang si Jiang Chenkyo at ipinaliwanag kay Jiang Ting na marami na siyang nagamit na soul power. Hindi na niya mapapanatili ang kanyang espiritu ng matagal. Kaya malapit na siya makatulog. Ilang sandali lang ay nakarating na sila sa Fire Ice Forest. Makikitang may hinahabol na Greenwood Wolf ang ating bida habang sinasabi sa Greenwood Wolf na hindi ka makakatakas. Agad niyang ginamit ang kanyang bagong skill na Lianyang Palm habang pinatama ito sa tumatakbong Greenwood Wolf. Agad na tinamaan ang walang kalaban-laban na aso at tumilapon ito sa lupa. Kumalat ang apoy sa buong katawan ng Greenwood Wolf at kalaunay naglaho sa tindi ng apoy. Agad namang napatikip ng mukha si Jiang Chenkyo sa ginawa ni Jiang Ting dahil ang element ng kanyang bloodline na tumama sa Greenwood Wolf ay 5 bises niyang ginamit ang Lianyang Palm kaya no asa. Kaya ang kaawa-awang nilalang kaya naging abo. Habang ang ating bida ay may pinulot na pulang bilog na bagay at napatanong kung ano ang bagay na ito. Ipinaliwanag naman ni Jiang Chenkyo na ang bagay na yan ay ang Beast Core. Ang mga demonic beast ay nagtataglay ng core sa kanilang katawan at pinagsisilden ng kanilang spiritual power. Ang beast core ay ang kanilang kapangyarihan. At sinabi pa ni Jiang Chenkyo na ang isang tao ay hindi kayang maabsorb ang core ng biglaan. Sa isang banda ang kahahantungan nito ay pagkapinsala ng isang tao. Napatanong naman So Jiang Ting kung anong klase daw bang pinsala ang matatamo. Habang makikita na kanyang kinain ang core ng demonic beast. Napaluwa naman ang mata ng gulat na si Jiang Chenkyo sa kanyang nakita at tinanong ang ating bida kung kinain ang core. Ang core ng beast ay agad-agad namang naabsorb ni Jiang Ting kaya si Jiang Chenkyo ay namangha sa kanyang nasaksihan.
Napasabi na lang si Jiang Chenkyu nang ang Beast Core ay napakahirap gamitin at napakahirap sa isang ordinaryong tao ang ma-absorb ito na manghasya sa katawan ni Jiang Ting dahil para sa kanya ito ay kakaiba. Walang ano-ano ay may narinig na malakas na alulong mga lobo ang ating bida bigla siyang napalingon sa direksyon ng pananggagalingan ng alulong na yun kinabahan si Jiang Ting dahil tunog na yun ay kakaiba. Sa isang banda ay makikita ang mga katawan ng mga tao na nakahandusay at duguan dahil sa pang-aatake ng mga Green Wolf at nang akmang papalapit na ang mga Green Wolf ay biglang ihinarang ni Yao Shan si Tiyumonon sa kanyang harapan para hindi siya atakihin ng mga Green Wolf dahil takot mamatay ang duwag na lalaking ito. Itinutok ni Yao Shan ang kanyang espada sa leeg ni Liumonon na patanong na lang ang dalaga kung ano ang ginagawa ni Yao Shan. Sumagot naman si Yao Shan nang manatili ka dito at guluhin mo sila. Huwag kang gagawa ng kahit ano kundi papatayin kita. Nagsalitang muli si Yao Shan kay Monon na madudumi ang mga hayop na yan. Kahit gaano pa kalakas ang mga yan, makakatakas ako dito basta guluhin mo lang sila dito gamit ang Demon Seduction Pot. Ang tinutukoy ni Yao Shan ang nakasabit sa leeg ni Liumonon ang bagay na ito ay nakakaakit ng mga demonic beast. Nang papalapit na ang mga Green Wolf kay Liumonon, tumawa naman ng malakas si Yao Shan at sinabing kainin ang babaeng yan. Nang akmang at kihina ng mga Green Wolf si Liumonon ay wala na siyang nagawa kundi antayin ang kanyang kamatayan. Napasabi na lang ang babae ng ama, "Ina, patawad hindi ko na kayo maaalagaan pa." Nagsalita naman ang tumatakbo papalayo na si Yao Shan at sinabi sa babae na tutulungan niya ang Liu family pag nabalik na siya. Isang sandali nang malapit ng makagat ng mga Green Wolf si Liumonon, biglang sumulpat si Jiang Ting habang ginamit ang kanyang lianyang palm at sinunog ang mga Green Wolf. Nagulat naman si Liumonon at Yao Shan sa biglang pagsulpat ng ating bida. Tinupok ng apoy ni Jiang Ting ang mga Green Wolf na tinamaan ng kanyang atake sabay tinanong si Liumonon kung ayos lang ito. Umungulang isang Green Wolf habang papalapit na kina Jiang Ting. Ang ating bida naman ay pinuprotektahan ang babae. Nagpasalamat naman si Liumonon kay Jiang Ting dahil sa pagliligtas nito sa kanya. Sinabi naman ng ating bida kay Liumonon na manatili lang sa kanyang lukyaran. Napasigaw naman sa galit si Yao Shan at sinabing ikaw na naman muling sinabi sa mga Green Wolf na patayin sila. Napatanong na lang si Jiang Ting ng Uncle Jiang bakit ang mga Greenwood Wolf na ito ay tanging si Miss Liu lang ang inaatake. Nagtanong muli si Jiang Ting kung bakit di sumasagot si Jiang Chenkyu. Bigla naman niyang napagtanto at naalala ang sinabi sa kanya ni Jiang na makakatulog ito. Kaya napaisip na lang ang ating bida na kaya ito nawala ay tuluyan ng nakatulog. Sabay napaisip kung ano na ang gagawin niya ngayon. Tinanong naman ni Jiang Ting si Liumonon kung ano ang nangyayari dito. Sabay sabing mag-ingat ka. Agad namang sumugod ang mga Greenwood Wolf habang umuungol ng malakas. Habang si Jiang Ting ay nalilito sa kanyang gagawin pinalabas niya ang kanyang bloodline na Flame Serpent para harapin ang mga umaataking Greenwood Wolf. Ngunit ang mga Greenwood Wolf ay hindi natakot bagkus kinagat lang ang bloodline ni Jiang Ting. Sinabi naman ng ating bida kay Liumonon na huwag kang matakot nandito lang ako. Isang sandali ay nawasak ang bloodline ni Jiang Ting na Flame Serpent at tuluyang nakagat ang mga braso ng ating bida. Pero ang ating bida ay patuloy lang sa pagprotekta sa babae. Habang napaisip na lang si Jiang Ting na ang mga Green Wolf na ito ay determinadong patayin si Liumonon na kahit ang kanyang bloodline na Flame Serpent ay hindi pinansin mapatay lang si Liumonon. Nagulat si Liumonon nang makita ang kalagayan ni Jiang Ting nag-alala ito sa ating bida at tinanong kung nasaktan ka ba. Umiti lang naman si Jiang Ting at sinabing ayos lang ako. Sus ko po Jiang Ting ang lakas mo palang nilalang. Nagpasalamat si Liumonon habang umiiyak at nagmungkahi na hindi ko kayang maupo na lang dito habang nakikita kang mamatay para sakin. Ang mga wolf na yan ay lumalapit sakin. Itataboy ko sila palayo. Habang tatakbo na palayo si Liumonon sinabi niya kay Jiang Ting na mangako ka sakin na makakaligtas ka. Ang isang Green Wolf na nakakagat sa braso ni Jiang Ting ay bumitaw sa pagkakakagat sabay lumundag para habulin si Liumonon.
Nang akmang makakagat na si Liu Monan sa ulo ay agad naman siyang nahatak ng ating bida sa balikat sabay niyakap ang babae at sinabing huwag kang tumakbo palayo sakin. Nagulat naman ang babae sa ginawa ng ating bida. Sa pagkakayakap ng ating bida ay makiktang kumalma na si Liu Monan, naghanda na naman sa pag-atake ang mga galit na Greenwood Wolf. Umungol ang mga ito at kinagat si Jiang Ting sa likod. Sa isang tabi si Yao Shan ay mukhang masaya sa kanyang pinapanood habang iniisip na pagpatay na sila makukuha na iya ulit ang Demon Seduction Pot. Habang nilalapa ng mga Green Wolf si Jiang Ting ay napatanong sa sarili kung bakit si Miss Liu lang ang nais atakihin ng mga Green Wolf. Napaisip muli kung ano ang nagtulak sa mga Wolf para gawin yon. Nagmakaawa naman si Liu Monan kay Yao Shan na tulungan ang ating bida bilang kapalit ay gagawin ni Liu Monan ang gusto ni Yao Shan. Agad naman niyang naisip at napagtanto ang sinabi ni Jiang Chenkyo sa kanya kanina tungkol sa salitang makakapagbigay ito ng kayamanan pero makakapagbigay din ito ng mga sakuna. Sumagot naman si Yao Shan sa hiling ng babae. Mungkahi ni Yao Shan ay ano iligtas, katawa-tawa. Ang buhay ko ay mas mahalaga kaysa sa taong yan. Nang dahil sa narinig ni Jiang Ting ay napasabi na lang ito kung bakit may mga tao sa mundo na ganito ang pag-uugali. Biglang sumigaw si Jiang Ting at nag-dragon transformation. Pinalabas muli ang kanyang bloodline na Flame Serpent. Nagtalsika naman ang Green Wolf sa lakas ng epekto ng transformation na iyon. Nagtaka naman si Yao Shan sa kanyang nakita dahil ang bloodline ni Jiang Ting na nawasak kanina ay muling naka-recover ng mabilis. Sinabi ng ating bida kay Miss Liu Monan na aalisin kita dito pero wag ka munang gaalaw. Bigla niyang pinutol ang tali ng Demon Seduction Pot sa leeg ni Liu Monan tapos ihinigas sa traidor na si Yao Shan. Umungol naman ang mga Greenwood Wolf habang nakatingin ang mga ito sa Demon Seduction Pot. Nang mahuhaylag na ito sa lupa ay agad namang ihinigas ni Jiang Ting ang hawak niyang espada patungo kay Yao Shan. Tumusok ang espada sa tali ng Demon Seduction Pot at kalaw na itumusok ang espada sa parteng balikat ni Yao Shan at napasandal ito sa puno. Napasigaw na lang ito sa sakin habang may tumutulong dugok sa kanyang bibig. Napansin ni Yao Shan ang mata ni Jiang Ting at naisip na mas nakakatakot pa ang mga mata ni Jiang Ting kaysa sa mga Greenwood Wolves. Lumapit naman ang mga Green Wolf kay Yao Shan. Makikitang nahihirapang bunutin ng espada sa kanyang katawan at nagmungkahi ito na nagmula siya sa kilalang pamilya ng Johua City. At tinanong ang ating bida kung paano natatrato siya ng ganito. Nang banta pa na pag may nangyaring masama sa kanya, ang kanyang buong pamilya ay hindi titigilan ang si Jiang Ting. Sumagot naman si Jiang Ting nang ako ang young master ng Jiang family. Nakita ang pagkagulat sa mata ni Liu Monan. Bigla namang umatake ang mga galit na Greenwood Wolf kay Yao Shan. Napasabi na lang si Yao Shan nang pakawalan mo ako dito, bibigyan kita ng madaming babae na gusto mo. Napasabi na lang nang tulungan mo ako. Hindi naman iyon pinakinggan ng ating bida bagkus lukad papalayo habang kalong si Liu Monan. At ang mayabang na si Yao Shan ay tuluyang nilapa ng mga galit na Greenwood Wolf. Nang makalayo na sila sinabi ni Liu Monan na ibaba na siya ni Jiang Ting. Nang hingi naman ng tawad si Liu Monan kay Jiang Ting dahil nadamay pa ang ating bida sa pangyayaring iyon bagkus ay nasaktan pa. Dahil siguradong magagalit ang Yao family pag nalamang namatay si Yao Shan. Sumagot naman si Jiang Ting na wag mo nang isipin yon. Walang paraan para hindi ako makaligtas. At iniutos kay Liu Monan na kapag may taong nagtanong ay sabihin na si Jiang Ting ang nag-iisang dapat sisihin sa nangyari. Nagpasalamat naman ulit ang babae sa ating bida. Napatawa na lang si Jiang Ting at sinabing nasa komplikado akong sitwasyon. Patawarin mo ako kung hindi kita may hahatid sa tahanan mo. Inutos ni Jiang Ting sa babae na dumiritso lang paglalakad at makikita ang labasan nitong Fire Ice Forest. Magpaalam na tayo dito. Inalala naman ni Liu Monan ang ni Jiang Ting. Sumagot ang ating bida na ayos lang ako. Magkita na lang tayo ulit. Sumang-ayon naman si Liu Monan. Sa isang banda ay may mga aninong nakatayo sa puntod ng mga magulang ni Jiang Ting.
At biglang nagsalita ang isa ng young master, hindi namin makita si Jiang Ting. Sumagot naman si Jiang Tianlong at ito pala ang mga naghahanap kay Jiang Ting. Makikita na kasama si Jiang Ping na balot ng binda ang katawan. Sinabi ni Jiang Ping kay Jiang Tianlong na baka ang hinahanap nila ay tumakas na papalayo. Sumagot naman si Jiang Tianlong na saan naman kaya siya pupunta. Nagmungkahi si Jiang Tianlong na siguro kailangan nilang gumamit ng puwersa para mapalabas ni Jiang Ting. At iniutos ni Jiang Tianlong sa kanyang mga kasama na sirain ang basurang puntod ng mga magulang ni Jiang Ting. Matapos ng pangyayari ay bumalikma si Jiang Ting sa libingan ng kanyang mga magulang. Nanlungo si Jiang Ting nang makita niya ang puntod ng kanyang mga magulang na wasak-wasak, hindi niya mapigilan ang galit na kanyang nararamdaman. Humingi si Jiang Ting ng patawad sa kanyang mga magulang sapagkat hindi niya maprotektahan ang kanilang puntod. Napatanong na lang ang galit na si Jiang Ting kung sino ang gumawa ng ganoong katarantaduhan habang siya ay wala. Tapos nagbanta ang ating bida na papatayin niya kung sino man ang gumawa nito. Habang umuulan ng pagkalakas-lakas at may kasamang pagkidlat sa kalangitan. May isang taong nagbabantay sa pintuan ng tahanan ng Jiang family. Nang may mat-anay ang tagabantay ay napatanong ito kung sino ang taong papalapit. Nang makalapit na makikitang si Jiang Ting ang taong iyon. Bago pa makapasok sa pintuan ay pinigilan naman siya ng tagabantay bagkus pinaalis pa. Sinabi naman ni Jiang Ting sa tagabantay na umalis ka sa dadaanan ko. Humingi ng tawad ang tagabantay dahil desidido ito na paalisin si Jiang Ting, pinalabas nito ang kanyang bloodline na leopard. Inalos nito ang suot na sombrero at sumugod kay Jiang Ting. Hindi naman natinag si Jiang Ting at sinalulang ang ataking iyon gamit ang kanyang apoy. Pinalabas ni Jiang Ting ang kanyang bloodline na flame serpent tapos pinaatake sa tagabantay, napaatras naman sa takot ang tagabantay. Mungkahi ng ating bida na sinabi ko na sayo na tumabi ka sa dadaanan ko. Sinabi ng Jiang Ting sa tagabantay na mayroon ka pa palang konsensya na hindi gamitin ang lahat ng iyong kapangyarihan. Tama ang aking ama na ay trato ka ng tama noon. Sumigaw ang tagabantay at sinabing, young master, pakiusap, kumalma ka. Ang dahilan ay para pigilan ka para hindi ka mamatay pag pumasok ka. Ngayong ang bloodline mo ay nagising na. Meron ka ng kapangyarihan lumaban. Bakit hindi ka muna maghintay na makabalik sina Jiang Yang at Jiang Zi? Sinagot naman siya ng ating bida na wala ng oras. Habang naglalakad papasok si Jiang Ting, sinabi ng tagabantay na ang kanyang young master ay umunlad ang kakayahan ngayong mga nakalipas na araw. Pero natatakot ako na kahit ganon ang kanyang kapangyarihan ay hindi niya matatalo ang tusong mga lobo. Isang banda sa labas ng pintuan ng kwarto ni Jiang Ping ay may mga lakaking nagbabaante. Nagtanong ang isang lalaki kung bakit sila inutusan ni Tianlong na bantayan si Jiang Ping. Nagsalita naman ang isa nang hindi alam ni Jiang Ting kung sino ang sum-ira ng puntod, malamang si Jiang Ping ang kanyang pupuntahan. Nagyabang naman ang isa na kapag nakapasok na si Jiang Ting ay hindi na niya bibigyan pa ng pagkakataon na makalabas pa ito. Sa loob ng silid makikitang nakahilata si Jiang Ping habang inaalagaan ng kanyang tatay. Umiiyak ang ama habang sinasabi na ang kaawa-awa kong anak, makinig ka sakin, uminom ka pa ng madami. Ang tatay ni Jiang Ping ay ang baklang si Jiang Baihe. Habang umiiyak si Jiang Baihe, nagsalita ito ng ilang araw na ang nakalipas pero hindi pa rin gumagaling ang mga sugal mo, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Sinigawan naman ni Jiang Ping ang kanyang ama at sinabing, hindi pa ako patay, huwag kang umiyak ng buong araw. Kalaki ka ba o ano? Ilang sandali may sumigaw sa labas ng Jiang Ping, lumabas ka dyan. Ito ay si Jiang Ting na galit parent. Natuwa naman si Jiang Ping dahil dumating na ang hinihintay niya. Ginamit naman agad ni Jiang Ting ang lianyang palm sa isang bantay na naging sanhi ng pagtagos nito sa pader. Inatake pa niya ang isa at natalo ito agad. Sabay bigkas ng ating bida ng sino ka para pigilan ako. Tumingon si Jiang Ting kay Jiang Ping at sinabi ng ating bida sa nakabinda na si Jiang Ping na tapusin na natin ang ating galit sa isa't isa.
Binunot naman ng baklang si Jiang Baihe ang kanyang sandata na nagmula sa kanyang buhok at sinabi nito sa ating bida na Jiang Ting, sinaktan mo ang anak ko, sino ka para magpakita sa aking bakuran. Sumugod si Jiang Baihe kay Jiang Ting at sinabing papatayin niya ang ating bida. Agad namang pinalabas ng ating bida ang kanyang bloodline na Flame Serpent at umatake din ito. Tumalo naman si Jiang Baihe tapos inihanda ang sandata nito na nababalutan na aura. Sinaksak nito ang ulo ng bloodline ni Jiang Ting at sinabing napakadaling sirain ng bloodline ni Jiang Ting. Tumawa naman malakas si Jiang Ping at sinabing nahulog sa patibong ang ating bida. At sinabing babalik na ang kanyang bloodline na inabsorb ni Jiang Ting. Nagtaka naman si Jiang Ting sa hair clasp na nakatusok sa ulo ng kanyang bloodline dahil pinipigilan nito na makaalis ang kanyang bloodline na Flame Serpent. Ayon sa ating bida na pinaghirapan niyang magising ang kanyang bloodline kaya hindi siya papayag na mawasak ang kanyang bloodline. Sinugod ni Jiang Ting si Jiang Baihe gamit ang kanyang apoy nang walang pag-aalinlangan sa pwedeng mangyari. Agad namang pinalabas ni Jiang Baihe ang kanyang bloodline na Cyan Bull. Sabay sabi ni Jiang Baihe sa ating bida na magkaiba sila ng antas ng lakas. Agad namang inatake ng Cyan Bull ang ating bida at makikitang nadapa sa sahig sa lakas ng pag-headbutt ng Cyan Bull. Habang nakapatong sa likod ni Jiang Ting ang Cyan Bull para pigilan siyang makatayo, sinabi ng ating bida kay Jiang Baihe na ikaw ang tagapagpatupad ng batas. Bakit ka susuway sa batas sa pansarili mong kagustuhan? Sumagot naman si Jiang Baihe na maroon lang siyang isang anak. At sinabing si Jiang Ping ang kanyang buhay. Kaya wala na akong pagpipilian pa. Inutusan ni Jiang Ping ang kanyang ama na kunin ang bloodline ni Jiang Ting para sa kanya. Sumagot ang kanyang ama na kapag ginawa niya iyon ay hindi na siya makakabalik pa. Tinanong naman ni Jiang Ping ang kanyang ama na gusto mo ba ako maging basura sa buong buhay ko? Agad namang ginawa ni Jiang Baihe ang gustong mangyari ng kanyang anak. Kay sinugatan niya ang kanyang sarili tapos sinabi sa kanyang anak na ang lahat ng ito ay para sayo. Agad ipinatak ni Jiang Baihe ang kanyang dugo sa kanyang hair clasp na nakatusok sa ulo ng bloodline ni Jiang Ting. Inabsorb naman kaagad ng hair clasp ang dugo ni Jiang Baihe. Sinabi ni Jiang Ping sa kanyang ama na kahit mawala pa ang bloodline mo, aalagaan pa rin kita sa hinaharap. Ang ang dugo ni Jiang Baihe ay may lumilitaw na isang fulo at binigkas sa bakay na ito na ang blood ng aking anak ay nakasalalay sa iyo. Natuwa naman si Jiang Ping dahil sa palagay niya ay makakabalik na ang kanyang bloodline na Green Bull. Nagtaka naman si Jiang Ting at napagtanto na ang bagay na ito ay nagmula sa Panlong Mansion ang kalaban nila. Isang sandali ang fulo ay tapos ng magawa at lumitaw ang The Black Evil Fulo.